Yo guys, check kamusta mga idol. So ayan, mag-update tayo ngayong araw mga lodi. Medyo ginabi na tayo kasi kadarating lang po namin, no? Medyo nailakad po kami kanina. So ngayon, grabe po ang nangyayari sa ating mga ano na ba? Altcoin season na ba? Mga lods, no? So kita nyo, puro green po tayo ngayon sa ating crypto bubble ngayong araw, mga idol. So, week natin, hours natin. So, sa hours, medyo may mga nag-negative. Etong move na humataw, tsaka tong virtual na humataw nung nakaraan, mga idol. No? Etong AI16Z, medyo nagko-correction na siya, no? So, ganun po, no? Grabe. So, ito po ang ating sitwasyon ngayon, mga idol. Sa ating XRP, medyo binasag niya yung guhit natin, mga idol, no? Binasag niya ng panandalian. Yan. Binasag niya. Alam nyo, may bago ako dito sa Bitget. Ngayon ko lang nakita. 'Di ba ito, ano to? 1 minute per candle to, mga lods, no? 1 minute time frame. 1 minute per candle. Ito 1 second, so kulit. Ngayon ko lang nakita to, mga lodi. Ang lupit nito, 1 second. Oh, di ba? Every seconds may candle. Ayan, So na, 2, 3, 4. Grabe. 1 second. 1 second candle, ang kulit. Kaya may mga ganyan yung magkakatabi. Kasi yun yung parang hindi kumikilos eh. Ito isang 1 second lang. Boom. Grabe. Grabe yung galaw dito. Sa 1 second candle, mga lods, antindi, no? Ngayon ko na nakita to sa Bitget eh. Pero syempre, hindi tayo gagamit niya. Kabaliwan na yan. Isa na malaking kabaliwan. Eugene. Isa na malaking kabaliwan, Eugene. So, grabe. Bawat bilang eh. Ayusin ko lang, wait lang Ang gulo na itong ano ko. So ayan, no, ang XRP natin, kahit pa paano mga idol, medyo uptrend po, no? Halos lahat naman ng ating mga crypto ngayon is uptrend. Pero ang pinaka hype ngayon na question o balita, ito sa Pilipinas pa, grabe, no? Last day pa to, mga idol, yesterday pala, ayan. Today's story, due to a violation, the BSP has canceled the license of an locally licensed crypto exchange. Local to, mga lods, local na. Mga idol, grabe ang kulit ng mga comment dito. Corruption lang meron sa Pilipinas. Sali ang PDAX pero ang CoinSpage hindi. Ayan. So hindi alam nyo kasi, mga idol, hindi ako sa totoo lang, alam nyo yan. Kung nanonood kayo sa akin, mas pinopromote ko pa nga yung mga ibang yung international, kasi kung gagamitin mo yung international kumpara sa local, mga idol, mas maganda, di hamak, mga idol, no? Hindi katulad ng mga sa local natin, ang mamahal ng gas fee, tapos kapag pumaldo ka, magwi-withdraw ka na, tayo na maintenance. Alam mo yun? Siyempre, i-withdraw mo na, ay yung oras na yun tapos biglang magwi-maintenance, anak na kamote naman yan, no? So, ang daming problema sa local. So, ngayon, ayan nga, no, meron silang mga due to violation, kinancel nila yung iba. No? So, hindi ko alam kung ano yung kinancel nila eh. Ito, alam nyo, ito yung pinaka, magko-comment lang ako dito, no? So, sa crypto, mga lodi, parang sobrang higpit nila. Sa mga crypto exchange, sobrang higpit nila. Parang gusto nila talaga, may katkong sila pag gusto nilang payagan. Diba? Parang ganun. Sa akin lang yun, no? Pero isipin niyo, mga lods, sa crypto kumbaga mga analysis, mga malulupit, kumbaga mga, sa tingin ko, pag matagal ka na nagki-crypto, isa ka sa mga may patience, no? Isa ka sa mga, yung emotions mo kaya mong kontrolin kung matagal ka na nagki-crypto. Isa yun sa mga matututunan mo habang nagki-crypto ka, 'di ba? Pero dito napakahigpit nila sa crypto, mga idol. Pero sa mga scatter nga na illegal na sugal, yung iba legal na, 'di ba?
So, ito pa comment ko sa ito. Pagdating sa Pogo to mga lods naisip ko lang, ngayon ko lang naisip to ibibitaw ko lang baka makalimutan ko eh. Ang pagkakaalam ko kasi mga idol, pagkakaalam ko siguro mali ako no. Ang Pogo kasi mga lodi, usually nandito sa Pilipinas yan, pero ang mga customer niya na sa sugal, mga Chinese, no, mga Chinese na mga nasa bansa nila. Kumbaga bawal kasi magsugal doon, mga lods, di ba? So pinagbabawal doon kaya lumilipat sila ng ibang bansa pero usually ang customer nila doon puro Chinese pa rin, mga sugarol na Chinese. Hindi mga Pinoy. 'Yun ang alam ko Hindi mga Pinoy sa Pogo. Pero dahil tinanggal nila yung Pogo, pinalit nila tong mga scatter na walang yang mga online sugal. Ang mga player na dito puro Pinoy na. Pansinin niyo lahat ng mga scatter boys puro mga Pinoy. 'Di ba? Tapos ang higpit nila sa alam nyo, yung Pilipinas, kung ano lang ako, ayoko lang magsalita putik, parang wala na silang inisip mga idol. Hindi ewan ko na, bahala na kayo dyan. Baka makapagsalita pa ako ng magalit pa sa akin yung mga gobyerno natin, bigla akong babain dito. Basta alam niyo na yun. Tignan niyo na lang yung mga comment dito. Ayan tignan niyo na lang yung mga comment dyan, mga idol. No? Bahala na sila dyan. Ito yung mainit eh. Kaya nga ako mga idol mas maganda sa atin, sa mga may crypto, MetaMask solid yan. Kung wala pa kayong cold wallet, napaka-solid ng MetaMask. Mga idol, ngayon kung puro Axie coins yung hawak nyo, mag-Ronin wallet kayo. Mga Lodi, Ronin wallet, napaka-solid din yan. Tapos, kung may mga crypto na kayo, no, may crypto na mga hawak na crypto, mga XRP, Doge, or something, mga coins, Bitcoin, paghirapan nyo o pag-ipunan nyo makabili ng cold wallet, mga Lodi. Yung cold wallet sa atin talaga, sa inyo yun. Sarili nyo, bangko nyo. Parang ganun. Yung mismong cold wallet, yung pinaka-bangko nyo. Mga idol, ganun lang yun. So ako ngayon, sa ngayon nasa Bitget pa yung mga asset ko, pero this week or next week, bibili na kami ni boss. No? Kumbaga, kasi may mga inuna muna kasi kami bayarin mga lods Ngayon, bibili na ako ngayong week. Kumbaga, meron na akong nakahandang budget para doon. So, bababay na lang namin. Kasi nalilito pa kami kung bibili kami na sasadyay namin doon sa shop. Kasi kapag sinadya namin kasi doon, tas wala yung gusto namin kasi may mga version kasi yung, halimbawa yung Ledger, yung Trezor, may mga version yun Gusto ko yung mataas na version na Sabi ko nga kahit mga 20k, 25k, isang cold wallet, bibiling ko na basta yung mataas Ngayon, nalulupitan din kasi talaga ako sa Tangem Ring. Gusto ko rin yung Tangem Ring, kaya lang, sa ngayon hindi ko pa alam at mamaya pagpunta namin doon wala yon or something na hindi ako sure no? So, pero sisikapin ko makabili kung hindi ko man makuha yung Tangem Ring, okay na yun. At least makuha ko yung pinakabagong version ngayon ng mga cold wallet na merong RLUSD. Gusto ko merong RLUSD, mga idol no? So tatanungin ko na lang yun sa pagbibilan namin, mga Lodi, no? So ayun na nga po no. Tas eto naman no, eto yung nakita ko na medyo interesting no. 2017-18, ito yung Bitcoin dominance to mga idol, altcoin season yan. Once na bumabagsak yung Bitcoin dominance, pumuputok yung altcoin season mga lods, no? So, bumagsak yung 2017-2018, no? Tapos nung umangat yan, dito na yung bull market, nung umangat yung Bitcoin, tumaas yung dominance niya uli. Tapos ito naman, altcoin season ng 2020-2021, no? Dito nag-altcoin season na pa 2022, mga lods, no? So, ngayon, ito, nandito na tayo ulit mga Lodi, altcoin season ng 2024-2025. Halos nandito, sobrang lapit na, buwan na lang talaga to mga Lodi, mag-altcoin season na, kaya medyo paghandaan nyo na yan mga Lods, no? Ayun yung sa akin dyan mga idol, no? The time has come, sabi nga the time has come. Pero sa tingin ko mauna muna yung Bitcoin, no? Sa akin lang siguro kaya medyo umaangat na yung Bitcoin ngayon. Umaangat na siya. Siguro mag-aano muna to, 'di ba? 97 na, nag-98 na nga siya ulit Siguro aabot muna to ng mga 100 plus mga idol, no? Mga 100 plus tataas yung Bitcoin.
Siguro mga 150, pinakamataas na yun sa akin sa tingin ko. 150 bago mag-altcoin mag-altcoin season 150, and then dahan-dahan na siyang kumbaga maging parang stable na siya, bababa na yung dominance niya. Lilipat na ngayon yung mga asset sa mga ibang yung pera sa ibang asset, no? Tulad ng altcoin, meme coins, AI coins, doon na mag-aangatan yan. Habang yung Bitcoin medyo steady lang o kaya konti-konting bumababa or naglalaro lang siya sa meron lang siyang range na nilalaro, bababa na yung dominance niya, hindi na siya kikilos ng malaki pataas. Parang ganoon. So, maglilipatan na yung mga pera sa ibang asset, no? Doon na yun mag-aangatan yung mga ibang coins, mga lods, no? So, ngayong taon na yan mangyayari, 2025, mga lodi, just waiting na lang tayo dyan, mga idol. Tapos eto, central banks have set XRP value at $10,000. Naniniwala ba kayo dyan, mga lodi? Na abot ng 4 digits or 5 digits yung ating XRP. So, merong video dito, papakita ko sa inyo, pakasabihin nyo kasi bayabas lang ako. So, hindi ako nagsabi nito. The XRP price has been already set by IMF and it's in the 1,000. 10,000 is possible. Sabi dito na itong guwapings na to, no? Tanggalin ko na yung ano. Check natin. When we talk about the price of XRP, we have to look at the debt. And central banks have an incentive to dissolve the debt right now. And they found a solution, which is blockchain. They actually are going to, in my opinion, based on the research, and also I can confirm this, that the International Monetary Fund has already agreed on a price. So, sabi niya, he can confirm daw na meron nag-agreed na sila sa price, mga idol, no? Parang itong ito pala, ayan, no? Before all this integration started to happen. So this was a few years ago. They agreed upon a price, and I got a lot of information from Linda P. Jones has a friend who worked at the Central Bank of Australia, and she said that they agreed upon a price, and it's in the thousands. Now, when we again talk about the XRP price, so in 1,000 daw, mga lodi, 1,000 daw, no, ulitin ko. Ayan. That they agreed upon a price, and it's in the thousands. Now, when we again talk about the XRP price, we have to look at the global debt, the incentive for central banks to dissolve global debt, in fact, also to utilize this source of liquidity from XRP to facilitate, transparency. Moving into the digital economy, this is what they're going to be using. XRP is a financial instrument to serve the global economy. When we talk about the... So, ayun. So, ayun siya, mga idol, no? So, siya yung nagsabi nun, hindi ako, no? So, nire-report lang natin yung mga nakikita nating news, mga idol, no? Pwedeng, kasi hindi ko naman to kilala, eh. Actually, hindi ko nga sinerch to, eh. Basta may video lang na ganito. At ilang beses ko na itong napanood, yung video na to sa mga content creator ng XRP, no? Hindi ko nga siya agad news kasi parang inisip ko baka fake news. Kaya lang, nakita ko yung mga legit talaga na content creator, matatagal na, sobrang 100,000 na yung mga subscriber nila. At talagang legit naman yung mga news nila, pinapasok nila to. No? So, ibig sabihin, baka okay to. O sabihin natin totoo, hindi natin alam. Pwede naman mangyari na 1,000 ni XRP pero hindi ngayong cycle. Diba? Pwede namang sa next pangatlong cycle pa. Pwede namang ganun. Diba? Hindi naman agad-agad yan, mga idol. No? Napag-usapan lang yung price, pero hindi agad mangyayari yung oras na yun. Diba? Hindi natin alam. Baka hindi ngayong lifetime natin. Baka next pa. Pero, bullish sila dito sa sinabi nito. So, ayun nga yung sinabi dito eh. Nakaset na yung XRP, yung value ng XRP, no, sabi ng mga bangko. So hindi natin sure 'yan. Inaano lang natin, binabalita lang natin. Tas eto naman, isang malupit na XRP prophecy, mga idol, no? XRP prophecy, pakinggan natin. Napanood ko to kanina eh. Ang kulit eh. Natin Something starting with an X and it has a P in it is a very profound something that's going to be worth investing in. And I can't say the whole thing because I don't know it. But I had a dream and I saw an X and I think there may have been a number and there's something else and then P. Now, I'm only giving you what I prophetically hear. Otherwise, I could be accused of representing a company
which of course they could take me to court on that, but I'm not going to. That's what I'm hearing, and most people know I hear things by the Holy Spirit, and I just say it. And so it's a prophetic thing, this. But it's also giving signs to the people. So basically, si ano to? Si Baldwin. Ano ba pangalan ng Baldwin? Na manghula. Na dito sa atin yung babae. Alimutan ko na si Baldwin lang naalala ko. Alec Baldwin. Ano ata? Artista ata. Rudy. Ayun. Si Rudy. Tama ba? Rudy Baldwin. Ba yun? Tama ba yun? Manghula. So, basically, ayun yun. So, sabi niya, meron daw siyang na X and a P. No? Hindi niya makompleto. Pero, yun na daw yun. Ang dami XRP prophecy daw yun. Mga idol. Na worth investing daw. 'Di ba? So, nasa inyo yan, ha. Tapos, eto naman. No, si Brad Garlinghouse kasi nag-comment. No? Sabi dito kasi ni Tolly, Ripple's win versus the SEC was the fatal wound in lawfare against crypto. XRP Army bows to no one. Sabi nga ni Brad Garlinghouse, after Gensler, all boats rise, mga idol. No? So, isa nga sa inihintay natin yun, mga idol, no? Na once na matapos na, no, yung kaso, o ano na, talagang mawala na yung kaso sa XRP, lahat ng, kasi parang ano yan yung mga mabibigat, malalaking bangko, meron pa silang mga doubt. No, kasi nga may andun pa yung kaso, hindi pa nawawala Kahit nasabihin mo na, hindi panalo na kami diyan. Hindi, andun pa rin Tanggalin niyo muna. Parang ganoon, di ba? Tanggalin niyo, kumbaga ilip niyo na muna yung kaso. Kumbaga talagang wala nang hadlang bago kami mag-invest ng limpak-limpak na salapi sa inyo. Ay, mamaya mag-invest kami ng limpak-limpak na salapi tapos biglang ayan yung idahilan niyo, may kaso pa, bigla kayo mabankrupt, dilugi kami. O, di ba? So at least once na mawala na yung kaso, kumbaga pulido na yung pag-iinbisan nila. Wala na silang reason, di ba? So, ayun yung sa akin dyan. So, once na malip yan, mga Lodi, yung kaso, which is January 19, sabi nga, ayun yung napanood ko na talagang magbibitaw na si Kalbo, mga Lodi. No, nagbibitaw na siya. Lahat ng samahan loob ng mga crypto investor nandun So, ayan. Sa tingin nyo, mga Lodi, tanongin ko lang kayo. Sa tingin nyo, walang XRP na hold si Gary Gensler? Mga idol, ha? Baka nga meron din yun Baka nga sobrang daming XRP ni Gary Gensler mga lods Diba? So, isipin nyo, pinabagsak niya yung XRP tas doon siya bumili sa baba. O, diba? Pwede niyang ginawa yun, no? Pwede. Ganun, diba? So, gravities. So, ayun yung ating news ngayon, mga Lodi. Medyo, pinaka talagang ating news is yung tungkol sa sa may Bitpinas, no, yung sa bangko sa SEC ng Pilipinas, mga idol, no. So ayun yung ating pinaka news. Ngayon, medyo okay naman ang ating crypto. Abangan natin to mamayang gabi, no. Tumago siya sa guhit natin, kita niyo yan, mga lods, no. Pero pwede pang bumalik yan dito Ayun lang yung sa tingin ko pero pwede rin namang kumawala na siya diyan. Pwede rin ganito na siya hanggang January 20. Di ba? Pwedeng dyan na siya hanggang January 20 hanggang umabot siya dito. Para maging stable coin siya. No? So, tandaan nyo mga idol may mga nagtanong kasi, bakit gano'n Kuya Jeb? Yung triangle na ginawa ko, hindi dun sumusunod yung chart. Alam nyo mga Lodi, ito mga ginagawa natin, probability lang yan. No? May chance lang na mangyari yun. At may chance din na hindi yun mangyari. Mga Lods, di ba? Pwede rin magbago yung itsura nito. Di ba? Lahat ng ito nga sabi ko nga sa inyo, 3 lang ang rules sa crypto na pinaka-solid. Handaan niyo 'to mabuti, no? Kahit na gaano kataas, no, yung isang crypto, gaano siya ka-pump. Gaano siya lumipad. Hindi yan mag-i-stay sa taas, mga Lodi. Babagsak yan. Babagsak yan kahit anong mangyari. Kahit gaano pa kalupit yan, kahit Bitcoin pa yan, babagsak yan. No? Ngayon, kahit naman gaano kalalim ang binagsak niyan, mga idol, kahit gaano kalalim yung binagsak niya, magpapump yan ulit. Ganun ang galaw ng crypto. Up and down, volatility, mga idol, no? At ano yung pangatlo? Ang pangatlo, mga Lodi, hindi nyo matatimingan kung saan yung bottom at yung pinaka-peak. Hindi nyo matatimingan yun.
No, kapag pinilit yung timingan yan, masusunog lang kayo, mga idol, no? Kaya nga mas yumayaman, mas nagti-take profit yung mga nagdi-DCA at nag-hold. Di ba? Pero sinasabi nila kasi malaki yung pera sa trading. Kaya nga yung trading okay din. Mga lodi, lalo na kung kaya mong bumasa ng chart. Pero kahit na sino gaano pa kagaling na trader, hindi niya mahuhulaan yung mangyayari, mga idol. Meron lang na may chance lang na ganito yung mangyari. Uy, malaki yung chance na ganito mangyari. Ano niya yun, mapipredict niya yung pwede yung malaking probability na yun. Pero hindi yun 100%. No? Kasi kung sabihin natin, oy, ang laki ng probability na mag-pump to. No, kasi dahil sa chart ko, sa guhit ko, malaking probability siguro mga 70% magda-drop to. Ayan, ito. Halimbawa, ito. Itong triangle natin, oy, 70% magda-drop to. Ayun yung aking prediction diyan, no? May probability na mangyari 'yon. High probability magda-drop siya. Pero hindi nawawala dun yung probability na hindi siya mag-drop, na pwedeng lumipad din siya. 'Di ba? So hindi siya 100% mga lodi. Kung nagda-drop siya, oy, ito na, lalo na masusure mo, halimbawa bumagsak na ng kalahati, oy, okay na, bumagsak na, tuloy-tuloy na yan hanggang baba. Lalaki yung probability na bumagsak siya. Lalaki lang yung chances. Pero yung chances na hindi siya na bumagsak, nandun pa rin yun. Pwede pa rin siyang mangyari. 'Di ba, mga idol, no? So ayun, may mga nagtatanong kasi sa akin, J Blue, ano kasi ba hindi bumabagsak? Sakso triangle ko hindi bumabagsak, sabi. Ibig sabihin lang nun, mga lodi, ano lang naman 'yan eh. Ano ba 'yon? Kung may demand kasi, mga lodi, bibili 'yan, no? No, kapag may selling pressure, talagang magda-drop 'yan, mga idol, no? So ganun lang tayo, mga lods. Mga idol, hindi natin sure ang mangyayari sa market, no? Lalo na sa short term. Halimbawa, 1 hour time frame. Pero sa long term, talagang mapataas 'yan kasi 'di ba, kahit naman i-back mo yung chart, bumabagsak siya. Makikita mo yung volatility niya sa tagal, pero ay sa short time frame. Pero sa long term, makikita mo pataas 'yan, mga idol, no? Pataas 'yan. So ayun yung ating news ngayon. Bukas na ako magbabasa, mga idol, kasi medyo talagang lang namin, may liligpit pa kami. Gusto ko lang i-news yung ating mga news ngayon, baka kasi bukas makalimutan ko na sila kasi sineserve ko na yung balita. So ayun. So bukas kita-kits ulit tayo, mga idol. Maraming salamat sa nanonood. Sana kahit maikli na-enjoy niyo yung ating video. At kita-kits tayo bukas. Magandang araw sa inyo, mga kapatid. At What's up? Subscribe the channel and like and subscribe to me. opo, andyan po yung link ng YouTube channel ni Clovis. Mag-upload na daw siya bukas. Okay. So ayun lang, mga idol. Kita-kits tayo. Salamat.